Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Uhaw na uhaw ang binibigay namin sa inyo ay hindi sarili namin, kundi ang sakramento ni Kristo. Amen? Amen. Siya po ang source of healing, source of conversion, source of our lives. Totoo, hindi? God is good. All priests are healers. Naniniwala ba kayo? Because only the priest can administer the sacraments. At yung mga sacramentals na i-bless natin, instrument of healing po yun. Yung mga sacramentals, oil, water, salt, cross, medals, no? Na isinusuot ninyo. Natutuwa ba kayo ngayon? The whole morning po is catechism. Why? To empower all of you. Now, sabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa, sabi niya, binigyan ako ng sakit ng demonyo para hindi ako magpatuloy sa pagpataas sa sarili ko. So may ibibigay pala ang demonyo ng sakit. Kahit si San Pablo ay hindi may nag-react na naman. So bro, mga deliverance ministers, so pangatlo na yan, nag-react siya, no? O kayo, sibog sa si nanay. Nay, sibog sa nay. Nanay, nanay, pag-iun sa nato, nay. So mga bro, ton, ipasod lang nato diri sa kuan, ha? Para ili ito pa prayer ron. Ado na lang sa deliverance room, bro. Deliverance room na lang, then see. Asa mo na ito isod? Ari lang sa ado na lang sa ano? Si Padre dito? Okay, gibo. Diri na lang. Nantay na, sibog sa na. Mamatir na ba na? From Samar po siya, no? From Samar. Dari lang, Padre? Sige. Sige. Dari lang, bro. Dari lang. Wala ka ulas pa. Okay lang kayo dyan? Okay. Kahapon, isang oras kami natapos. So, yung demonyo ay puno ng takot. Puno ba din kayo ng takot? Mukhang natatakot yung iba, eh. So, totoo na may demonyo. Amen? From Samar po yun. Isang linggo, last Thursday sila nandito. 4 days na. 3 days na. Grabe yung mga ninuno nila, maraming mga okultista, mga anting-antingan. Hindi pa tayo nagsimula, nag-react na, di ba? Natutuwa ba kayo ngayon? Ang demonyo ay umiiyak, sumisigaw sa takot. Amen? Amen. Dahil dumami kayo na-empower sa katotohanan. Amen? Amen. God is good. All the time. Pero walang magbibideo sa kanya dahil bawal po. Hindi natin i-live coverage yung exorcism natin. Kung kayo ang nasa lugar nila, di ba? Lumulutang. Minsan ay lumulutang
Para sa ano nga ni kisame. O magtitinginan na kami. Paano na yan, Father? Lumipad na. No? Pabayaan na lang natin yan. No? Libre ng pamasahe. Lumipad na eh. No? Satan is real. Mamaya, kapag may mag-react, walang magbe-video mamaya. Magsimula na tayo. Isa-isa ninyo ay i-deliverance natin. Bakit ang mga mata nyo ay hindi na sa akin nakatingin? Nandun na sa nakapasok na demonyo. Mga marites talaga kayo. So yan ang karaniwan na nangyayari sa amin. Kahapon ay 8 yung ina-exercise ko. 8 po. No? Merong biktima ng kulam. Merong lalabas na mga insekto. No? Mga kuhol, shell, lalabas, isusuka. No? Grabe, no? Nag-overtime ang mga demonyo eh. Tayo ay relax na relax. Walang samba, walang confession. So ngayon, kasama natin mga kaparian, for confession, libre lang po. Walang bayad. Yung Eucharist, wala ding bayad. May entrance fee ba ang simbahan? Sasabihin ng pare ba na sa Kristan, bantayan mo yung hindi naghulog ng sibot. Bakit, Father? Kuripot yan. No? Ano bang ipapakain natin sa kuripot? Hindi katawan ni Kristo. Ano bang ipakain natin? Kalansay ni Kristo. Buto ni Kristo. Para mabukog ng tihika na. Maghulog ka o hindi, katawan ni Kristo ang matatanggap natin. Amen? Amen! So, yan ang elaborate natin. Si Kristo po ang sakramento. Kung lumapit ka sa sakramento ni Kristo, siya mismo ang nagpatong sa kanyang mga kamay sa iyo ngayong mga oras na ito. Amen? Amen! Grabe. Every time makakita ka ng pari, yan ang concrete na sign na iniibig ka ng Diyos. Ilang pari lang ang makapagbigay sa inyo sa kanyang katawan. Amen? Amen. So sa Ebanghelyo ngayon, sa pamagitan ng pagpatong ng kanyang kamay, maraming mga may sakit gumaling. Amen? Grabe, no? Huwag na yung habak. Huwag na yung orasyon. Si nanay, yung gwardiya naghatid sa akin dito, may kapangyarihan yun. Alam niyo ba yung kapangyarihan niya? Hindi siya matablan ng bala. Hindi siya matablan ng itak. Hindi siya matablan ng kutsilyo. Kaya nga, grabe yung tiwala niya sa kanyang anting-anting. Pero yung kanyang asawa ay laging nanonood sa atin. Laging nakikinig sa atin. Ano nangyari? Nagpa-bless sila ng olive oil. After blessing, holy and exercise oil na. Pinunasan ang likod ng yung gwardyang iyon. No. Napaso siya. Sabi niya, ang init! Hindi nilagay mo sa likod ko. Holy and exercise oil. Pinainom. Yung mga demonyo ay nagsasalita sa kanyang katawan. No? Binibidyuhan siya, nag-English pa. Sabi ng anak niya, tatay, ang galing mo mang-English. Fluent ka, tatay. Hindi naman pinaugalian niya magsalita ng English. No? Pagrating niya dito, natumba siya. Ang daming demonyo. At nag-surrender siya. Dahil inaharas siya from time to time, hindi na siya makapag-duty. So, nawala na siya ng trabaho. Ngayon, nawala siya ng trabaho. Kailangan natin ng gwardiya. No? O, nandito siya ngayon. No? Matabla na yan ng bala. No? Dahil sinurinder niya yung kapangyarihan ng demonyo. Ngayon, may marami ngayon nagsilitawan na hindi matabla ng bala. Gusto nilang akitin kayo na maging ganun din. Dahil magkagira na daw. China versus
Pilipinas, kailangan kayo magpasakop sa aming kapangyarihan para hindi tayo matablan ng bala. Na yung liig nila ay gigulgol. Sa Tagalog gulgol? Hiwa, ilang liog, wajud masamad. Sa Tagalog? Ginilitan? Ginilitan, no? Basta, yun na. So, hiniwa. Pero, hindi pa rin na, walang, sugat. Grabe, no? So, okay. Huwag niyo lang pansinin yun, audience participation natin yan, no? Totoo na may demonyo. Amen? Natural lang namin yan, no? Parang hindi na yan extraordinary dito. Sa panahon ni Kristo yan, ang gawain niya, nag-evangelize siya, may nag-react ng mga demonyo, at maraming pagagalingin ng Diyos ngayong araw na ito. Amen? Bakit? Tumatanggap kayo ng sakramento eh. Yan talaga ang healing without sacrament is lacking. Deliverance without sacrament is lacking. Amen? Ngayon mga kapatid, ang nangyari sa kanya, nag-surrender siya. Dahil ang gusto niya ang kapangyarihan ni Kristo ang kanya ng kalooban ang ating dapat sundin. Siya na 100% ang paniniwalaan natin. Bakit? God is more than enough. Amen? Kita niyo yung mga demonyo hindi na hindi na mahimutang. So Tagalog, di mahimutang? No. Hindi na mapalagay. Butang mo, no? Lagay, no? Hindi na mapalagay, no? Mawag ka na, butang. Hindi na mapakali, no? Sa din yung gihuna-huna, no? Hindi na mapalagay, hindi na mapakali, no? Hindi na mahimutang. So, yan. Nangyari na din. Dahil dinadagdagan ninyo yung kaalaman ninyo. So, sabi ng mga anting-antingero, dito na kayo, no? Kahit parang gumakigira na, hindi kayo matablan ng bala. Hindi kayo matablan ng intact. So, nag-viral yung mga videos nila, no? Pero, kailangan natin sundin ang kaloob ni Kristo. No? Si Kristo natabla naman. Di ba? Diyos siya. Pero natablan siya ng bangkaw. Sa Tagalog, bangkaw? Ha? Sima? Natablan siya. Diyos siya. Natablan siya sa katong pagbunal. Natablan siya sa pako. Diyos siya. Dahil, sinunod niya ang kaloob ng Diyos. Di ba Diyos naman siya? Ng mga Diyos? Hari ng mga hari? Panginoon ng Panginoon? Siya dapat hindi matablan. Di ba? Pero yung kapangyarihang iyon, kung meron ka, i-renounce mo ngayong araw na ito. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At sana, sa pag-uwi ninyo sa bahay niyo, i-deliverance yung bahay ninyo, i-deliverance yung mga anak ninyo. Maraming gagaling. Natutuwa ba kayo ngayon? Hindi ako nagsisinungaling. Kaya nga, ini-empower ko kayo eh. Tinuturuan namin kayo how to use the prayer of the church and how to do a proper disposition before using the prayer of the church. Kaya nga, yung mag-deliverance, it should be practicing Catholic. Sino mag-deliverance? Practicing Catholic. Si Ate from Masbate, si Ate Janet, kumusta na yung balat mo? Wala na sa ulo. Wala ka ng ulo? No. Wala na sa ulo. No. Katol gapon? So, araw-araw, grabe ka katol ang iyang panit. At may sapi din. No. May demonyo din sa katawan niya. Nagsasalita. Nung unang encounter namin, Darwin! Yung kasama niya, yung kapatid niya, lahat, buong pamilya po, kinukurs ng mga mangkukulam. Sabi, no? Totoo na may mangkukulam. Totoo. Paano natin maprotektan yung sarili natin? Kaya nga, kahis namin kayo.
sinisiwalat namin ang dalisay na aral ni Kristo ang katotohanan upang maproteksyonan ang buong pamilya natin. Lahat tayo should receive the sacrament of Christ. Binyagan na ba kayo? Check. Nakumpirmahan na din. What a power from Jesus Christ. No? Pangatlo, nangungumpisal na rin. Wow. Nangungumyon din. Nakasal na sa pare. Yung nag-ipon-ipon, no? Hanggang ngayon, nag-iipon-ipon pa rin. No? O sa Tagalog, ipon, live-in. No? Yung sig ipon-ipon, wa dyan na ipon. Moro na ipon-ipon, nga way ipon, no? We need to receive the sacrament of Christ. Kung ilang buwan na kayo, ilang taon na kayo, 15 years, hindi pa rin kasal, kailangan magpakasal kayo. 5 lang ang requirement ka tao upang makasal ka sa simbahan. 5. 2 witness, kayong 2. Makasintahan, pang-5, pare. Mag-ano ka lang ng manok, mag-ihaw, magkatay. Okay na. 5 lang ka tao. Yung requirement sa kasal. So, 5 lang pagkakainin mo, hindi makasave ka. Kung walang ka talagang pera, hindi 5 lang pagkakainin mo. Amen? Para tayo nagkatay ng baboy, no? Dahil yan sa takot sa demonyo. Pray the prayer of the church. Yan ang mangyayari sa mga demonyo sa kapaligiran natin, sa loob ng sa bahay natin. Kung mag-deliverance tayo, magro-rosaryo tayo. Sisigaw sila at dahan-dahan aalis sa tahanan natin. Amen? Cares, confession. Lahat ng kasalanan natin, kahit nahihiya tayo sa kasalanan na yan, i-confess mo. Bakit? May seal of confession ang lahat ng pare. Anong nasa pare? May seal of confession. Hindi nila ipagsasabi yung kinukumpisal ninyo kanina. Natutuwa ba kayo? So, ang dapat ninyong kumpisalan, ang pare, hindi yung katabi mo na marites. Kapag mag-aaway kayo, gagamitin niya yan against sa'yo. So ngayon, dahil may seal of confession, ang pare lang ang may seal of confession. Hindi siya makapagsasabi sa mga kinukumpisan mo na mga malaking kasalanan. Ang good news ko sa inyong lahat ngayon, kahit reserved sins, mapatawad sa ordinary pare hanggang ngayon. Dahil kay Papa Francisco, hindi pa niya nilip up yung year of mercy. Yung abortion, ordinary yung pare hanggang ngayon. Diba? Reserved sins, sa obispo lang yan. Pero hanggang ngayon, dahil humihingi ko kay Bishop Abet, maraming nangungumpisal sa akin, reserved sins, yung abortion, example abortion. So, hindi mo ba alam, Father, hindi pa nilip up ni Papa Francisco ang year of mercy. Until now, year of mercy pa. Lahat ng ordinaryong pare makapatawad kahit sa reserved sins. Natutuwa ba kayo? So, isalin nyo na yan, no? May bestiality. Nakakahiya yung kasalanan na bestiality. Alam nyo ba yung kasalanan na bestiality? Nakipagtalik sa kalabaw. Nakipagtalik sa kalabaw, bestiality. Nakikipagtalik sa kailang manok. Nakipagtalik sa kailang baboy. Wala akong kasintahan baboy na lang. Bestiality. Meron ding incest. Ama, nag-rape sa kanyang anak. Kakahiya yun. Oo. Magkakapatid, nag-unay, incession. Isalin nyo sa confession. Nakakahiya yun. Masturbation. Isasalin nyo yun. Pornography. No? Itong anak ko, Father, pornographic memory. Bakit? Laging nanood ng pornography. You know? No. Kaya yung mga bata, maliit pa yung suso, malaki na ang tiyan. Buntis na. Dahil sa pornography.
Totoo, hindi. I-confess natin lahat ng kasalanan natin sa ating mahal na kaparian. Dahil may seal of confession. Natutuwa ba kayo ngayon? Bakit may seal of confession? Alam nyo ba? Bakit? Hindi gusto ang Diyos na ipahiya ka sa kasalanan mo na malaki. Grabe ang Diyos, no? Pinoprotektahan ka niya. Bigyan natin ng papuri ang Diyos, mga kapatid. Kung natandaan nyo yung mga ebanghilyo ng isang araw, si Kristo, ginamot niya yung paralitiko. Tumayo ka. Anak, pinatawad na lahat ng kasalanan mo. Yung healing ni Kristo pala ay may kadugtong kapatawaran ng mga kasalanan natin. Amen? Si Saint Padre Pio, ang daming mga milagro nangyari sa buhay niya. Bakit? Lagi siyang umuupo sa Sacrament of Confession. Pasalamat tayo sa limang pari, sumasama natin ngayon for Sacrament of Confession. Bigyan natin sila ng papuri, mga kapatid. No? Father Ilugon, Father Richard, Father Mayong, Father Il. Ano yung isa? Father Crots? Father Gibbo, Father Crots, pupunta ba dito? Wala pa. So, dahil almost all beyond 300 kayo ngayon, so yan ang ginagawa natin. Sakramento talaga binibigay namin. And then, bawat isa sa inyo ay mag-deliverance tayo. May kasamaan tayo na mga case officers ang tutulong sa akin. Okay? At kayo na ang magtupatuloy sa pag-deliverance sa bahay ninyo. Mga tatay, kayo na. Nay, makikita mo pa ba yung mga insekto, Nay? Bumalik? Wala na? Ha? Gamay na lang. Meron si nanay makikita ng mga insekto. Siya lang ang makakita. And then, yung prayer of the church, yung closing the psychic ability na lagi mo yung idasal. Hindi yan makuha lahat. No? So, yung prayer ng simbahan ay pinakamabisa po. Yan ang kapangyarihan ng Diyos na ibinibigay niya sa simbahan niya. Sino bang simbahan? Tayo po. Amen? At kindly follow and subscribe lang sa YouTube channel natin. Marami kayong matutunan doon. Araw-araw, nag-upload tayo ng mga videos and sharing and testimonies galing sa ating mga mahal na kapatid. Parang ma-inspire tayo. Pero yung healing, secondary lang po yun. Yung liberation of the evil spirits, secondary lang po yun. In hierarchy of importance, mga kapatid, pangalawa lang po yun. Ang pinakauna, yung tatay at nanay ay nabago na. Yan ang malaking milagro. Si tatay at nanay nagkaisa na sa pagdasal every night. Confession, adoration, buong pamilya nag-receive ng confession. No? Gagaan yung buhay natin. Ang nakapagbigay ng bigat sa ating buhay, yung kasalanan natin na hindi pa natin na-confess. Every month, mangungumpisal din ako. Dahil yung confession ay para yung nag-exercise ka. Paano tutubo yung muscle mo? Paano lalaki yung muscle mo? Every year ka lang nag-exercise. Anong gawin mo para lalaki yung muscle ng katawan mo? Every day ka mag-exercise. Na may regular exercise tayo. Ganun din. Lalaki yung muscle sa grasya ng Diyos sa ating buhay kapag may regular confession tayo. Amen? Confession and adoration. No? Kung walang adoration chapel sa simbahan ninyo, in front of the tabernacle, before and after the Mass, kahit 5 minutes lang, buong pamilya ninyo magkaisa, luluhod sa harap ni Kristo, sa kanyang katawan, sa kanyang tabernakulo nandun si Kristo. It is a special prayer. Grabe, no? Bago kayo mag-pilgrimage sa harap ng may cathedral tayo, may Blessed Sacrament tayo, luluhod kayo, buong pamilya. It is a great consecration of your family. Saan ba mag-consecrate ang mga albularyo? Doon sa kuiba. Anong oras? Bakit alam nyo? No? Doon din sila sa sementeryo.
Anong oras? Alas 12 to alas 3. It is a demonic hours. Kailan mangyari ang krimen? 12 to 3. Kailan namin yung pangangalo niya, pangabit? Alas 12, alas 3. Ang mga drugs transaction, 12 to 3. Demonic hours yan eh. Yan ang oras ng mga demonyo. Saan lilipad? Anong oras lilipad ang mga wakwak? 12 to 3. Alam niyo hindi? Bakit? Alam ko. Dahil yan ang revelation ng mga demonyo. Yan ka ng oras nila. Alas 12 yan lilipad. Totoo na may manananggal. Hindi niyo alam? Marami kaming pasyente dito. No? Sabi ng mga demonyo, pinasa namin sa kanya yung balbal namin. Balbal, no? Wakwak. Hindi niya ginamit. Sumatorture yung hindi, kung ikaw ang mapasahan, hindi mo gamitin yung kapangyarihan mo, itorture ka ng demonyo, sumapwersa ka sa paggamit nito. Okay? Yung mga manggagamot, kapag hindi sila manggamot, magkasakit yan. Pagtitigil sila. Kaya nga, may office lang tayo para matulungan natin sila. Okay? May manananggal kami dito. Gusto nyo magpaano? May vampira kami. Magpumunta dito. Kami po ay vampira, Darwin. So, grabe no? Akala ko, storya lang yan. Akala ko, nasa teleserye lang yan. Totoo pala. Maraming, ang dami kahit saan. Pero ngayon lang natin natuklasan ito. Dahil pinopromote na natin ang ministry ni Kristo. Mga higit sa 10 po na pumupunta dito. Ipatakdan. So, sa Tagalog, ipatakdan? Hinahawaan sila ng mga wakwak. No, ng mga demonyo. No? Mga mangkukulam. Mga mangbabara, marami. Higit na sa 100 po ang mga mangkukulam, mga albularyo. Libo-libo na po ang nag-surrender. Dahil sinasabi natin ang pawang katotohanan. Amen? God is good! All the time! Natutuwa ba kayo ngayon? No? Dahan-dahan pagalingin tayo sa Diyos. Kung natural yung sakit niyo, punta kayo sa doktor. Dahil hindi naman tayo mga panatiko. Listen to your doctors. You need doctors. Kapag natural yung karamdaman nyo. Merong sakit na hindi kayang gamutin ng doktor. Yan po ang sakit galing sa demonyo. Yan ang binibigay ni Satanas kay San Pablo. Hindi pinagamot. Sabi dito, sakit na gigamit ni Satanas, aron paghasol ka nako, aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo nagampo ako nga iya kuhaon kining sakita. Apan ang iyang tubag, igo ra ka na ang grasya. Kay mo samot ka kalig-on, ang akong gahom kun luya ka. Grabe no? So, hindi lahat ng mga oppression pwede gamitin sa Diyos para kahit nanghihina ka, ang grasya ng Diyos ay lalong tumitibay sa iyo. No? May mga pasyente kami hanggang ngayon, hindi pa na completely healed. Ang dami pang harassment ng demonyo, katulad ni San Pablo. Ito pala ang sagot. No? Sabi ni Kristo, apan ang iyang tubag, igo kanimo akong grasya, kay kung musamot ka kaligon, ang akong gahom kun luya ka. When you are experiencing suffering, the grace of God will grow in us. No? Grabe. So, kung hindi ka pagalingin ng Diyos, no? Lord, I hope the grace of you will increase in my soul. Ang pinahagi na maging matibay po tayo. Amen? Amen. Hindi pa lumabas, no? No. Siguro siya ang unang i-exercise ko mamaya. Okay?
kahapon, nag-react siya sa Hail Mary. No? Sabi ko, Hail Mary full. Sinakal na yung, kita nyo kanina, sinakal nyo yung sarili niya. Dahil maraming beses po, nag-attempt siya ng suicide. Tingnan nyo yung kanyang kamay, ang daming mga sugat po. Nag-attempt po siya ng suicide. May bubulong sa kanya, magpakamatay ka. Wala ka ng, wala ng, kahulugan yung, wala nang saysay yung buhay mo. No? So marami palang nagkitilang buhay dahil sa demonyo. Okay? So ngayon, kung mag-deliverance kayo sa bahay ninyo, ang dami nating matulungan. Maraming mailigtas natin na mga katulad niya. Natutuwa ba kayo? Ngayon, yung pamilya niya, ini-encourage natin for continue praying the prayer of the church. Deliverance. Marami kaming pasyente dito, mag-react, yung tatay ang ipapray ko. Sila na mag-pray araw-araw. So araw-araw dahil sila nagsasama, sila mag-pray of deliverance. Ang raming na-liberate po. So kayo din, hindi lang, ang deliverance hindi lang para sa possession, para din sa klase-klaseng sakit. May pupunta dito, Father, dadalhin ka namin sa ospital, dadalhin ka namin sa bahay namin, hindi na ako pupunta doon. Pero kung parokyano ko, mapilitan ako dahil naka-assign ako dito. So yung mga ibang parokya na gustong kukuha sa akin, tuturuan ko na lang kayo how to pray the prayer of the church. Kayo na mag-deliverance, yung pari na magbigay ng sacrament. May pari naman kayo doon. Di ba? Sacraments is greater than Father Darwin. Ground zero lang ako compared sa sacrament. Sacraments are incomparable. Natutuwa ba kayo ngayon? Ang daming pari. Lapit tayo sa ating mga mahal na kaparian. Amen? God is good all the time. So, 12:00 ako magsimula for solemn exorcism sa mga biktima ng kulam, biktima ng barang, pinasahan ng kapangyarihan sa mga vampire, no? Anong vampire sa Tagalog? Wakwak vampira, no? Akala ko, 2 beses naka-encounter ako, Father, Darwin, vampira kami! Lahi namin mga vampira! May vampira pala, no? Akala ko, sa salida lang yan. Sa movie lang yan, no? Grabe, no? Pero, alam nyo, ang mga demonyo ang matatakot sa atin. As long as we increase our knowledge. Bakit natatakot tayo? Because we have a little knowledge and a little faith. Ngayon, ang pakay namin, by the way, magtatayo tayo ng malaki na area dahil maliit lang ito. So may nagbigay sa atin ng 1.2 hectares. Yan po ang hindi po sa akin yan. It is owned by the Diocese of Tabilan. This month, magpirmahay na tayo for documentation para before magsimula, may na tayo, kumpiyansa na atin na talaga. No? So, sunod na buwan, sisimulan na natin. Maggawa tayo ng dormitory, training center po sa mga pari na gustong magtatag ng deliverance team sa kanilang parokya. Hindi kailangan ma-exorcise sa pari. Lahat ng pari maka-deliverance po. Yan ang ini-empower ko sa mga topo. Kaya kung exorcise lang, isang exorcise ang dami, libo-libo, milyon-milyon ang gustong magpa-deliverance. Hindi namin kaya na kami lang. So kaya nga kayo, pwede din kayo maka-deliverance sa family circle ninyo. Amen? At kung ma-extend lang, kung kasali kayo sa team, sa Ministry of Exorcism and Deliverance. So pwede kayo as long as you are practicing Catholic. Amen? Alam nyo, yung napakinggan ninyo, ma-experience ninyo sa sunod na araw. Kapag gagamitin ninyo, huwag nyo i-decorate yung mga sacramentals. Gagamitin nyo from time to time. Amen? Kapag grabe na yung problema sa bahay ninyo, do deliverance. Grabe na yung pagsubok na naranasan ng buong pamilya, do deliverance. And all family receive the confession. Confession, adoration, cares. Rosary, yung rosary, grabe. Grabe yung Holy Rosary.
Aalis yung mga demonyo na kaatat sa ating buhay. Alam nyo, yung mga pasyente namin na walking possessed at may devotion sa rosary, sabi ng mga demonyo, Darwin, matagal na sana namin siyang napatay kung wala pa siyang devotion sa babaeng ito. Common denominators po yan sa mga possessed. Natatakot sila sa ina ng ating may likha. Ina ni Kristo, ating tagapagligtas. Amen? Pray the Holy Rosary every day. Mga tatay, grabe. Subukan ninyo. Kahit araw-araw ngayong taon lang, no? Kahit ngayong taon lang, no? Magsimula na kayo. Araw-araw, no? When Mary is present, Satan is absent. Amen? Amen. Grabe itong babaeng ito. No? During exorcism, naiiyak na ako eh. When we do the exorcism and we do the prayer of Rosary, the Holy Rosary, sasabihin ng demonyo, Darwin, huwag mong tawagin babaeng niya. Hindi namin kaya. Dumuluhod na siya sa tabi mo. No? When we pray the Rosary, Mama Mary is kneeling down beside us. Amen? No? Entrust your problem, entrust your illness to God through Mama Mary. Totoo siyang mama, ina. Totoo siyang ina. Amen? Amen. The church is orphan without Mary. Ano? The church is orphan without Mary. So ngayon, mag-bless ako sa mga religious items ninyo. By the way, yung religious items ninyo na-avail, tinutulong natin yan sa ministry at sa mga scholars. Pero 43 scholars na tulungan dyan. No? Eh, piso wala akong makukuha dyan. No? Makukuha ko lang buwag singot. No? So ngayon, mag-bless ako sa mga, una, ang asin ay bless natin. Diyan lang kayo sa upuan ninyo. Huwag na kayong lalapit sa atin, ha? Incense yun eh. Incense yan. Pwede buksan ng asin. Pwede din. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, you creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness, without purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him. We shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would thine of goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which you have given to the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything which touches or sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Yung salt ninyo ay holy and exorcised salt. Ang history sa holy salt, ang unang gumamit si Prophet Eliseo. Sinisave ni Prophet Eliseo, iniligtas ni Prophet Eliseo ang bayan ng Diyos using holy salt. Ano nangyari? Pinopoison po yung ilog sa 2 Kings chapter 2 verse 19. So yung umiinom, nagkasakit. Sa grabe na sakit. Hindi kaya gamutin ng doktor. So, pinadala ng Diyos si Prophet Eliseo, nag-bless siya ng salt. Anong ginawa niya? Inisprinkle niya yung salt sa ilog. At lahat ng may sakit ay gumaling. Grabe, no? Natutuwa ba kayo? Hindi si Father Darwin ang unang gumamit yan, ha? Ang simbahan through Prophet Eliseo po. So, sino ba gagamit ito? Exorcist lang ba? Pari lang ba? Madre lang ba? Hindi. Makinig kayo sa ritual. Bless and sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. Sinong gagamit? Tayong lahat. Marami kaming biktima na poison, kinakain nila yung salt, nagsuka sila at gumaling. Natutuwa ba kayo ngayon? No. So ngayon, i-bless natin yung tubig ninyo. You creature water, a purge of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels
by the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water. Hearken to your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications, let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. It transforms in joy, spirit of goodness, and the air of peace, freed from painful and needless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them, that were therein be banished, so that he may possess the well-being be sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Haluan nyo ng kaunting salt ang tubig ninyo. The Lord be with you, author of invincible strength, and King of conquerable in power. Ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the rebelling enemy, who valiantly put them down, hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the due sweetness, wherever it is sprinkled in your name. When devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us. As we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat yung tubig ninyo ay holy and exorcised water po. Hindi na yan ordinaryong tubig, dahil na-bless na po yan sa simbahan. Lahat ng mga may sapi, no? Matorture ang init nila dyan, no? Sa holy and exorcised water. Sunod, ang oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil. I cast out the demon from you, began the Father Almighty who made heaven and earth, and sea and all that they contain. Let the reservish power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled, driving them far from this creature oil, and that bring health in body and mind till you use it in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. Lord Jesus Christ, before whom the host of angels stand in awe, and also let service with acknowledge me, please you to guard privilege to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives, the ordained to the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant we pray that as you release this oil, which you blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all violence of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city for man, made in your image and redeemed by Jesus' blood of your Son, so that we may never again suffer the sting of the serpent through Christ our Lord. Lahat ng olive oil ninyo ay holy and exorcised oil na po. Okay? I-consecrate nyo yan sa sarili ninyo by consecrating your senses. Nasa Facebook ko, yung consecration of senses, gamitin nyo po yun. Kung nagagalit ka sa anak mo, sa asawa mo, sa mga kapitbahay mo, consecrate your senses po. Makatulong po natin yan. Sunod, general blessing po sa incense, candles, middles, rosaries, Benedictine cross, Benedictine rings, bells, rosaries, images of God, images of the saints, handbook, Bible, CCC, all religious articles, and Bible and novena. General blessing ang sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items in their hands, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. May Jesus Christ through the blessing you bestow. May it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering powerless, and able to harm the afflicted your peace and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever this kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, they were daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ, our Lord.
Lahat na rosary ninyo, religious items, holy and exorcised, sacramentals na po. Anong sinabi ng simbahan dito? May these religious items mightily restrain the devil, his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless. Grabe, no? Kaya nga, yung security guard natin, pinahiran lang ng holy and exorcised oil, rendering them powerless. No? Hindi siya matablan ng bala, hindi matablan ng itak, natablan sa holy and exorcised oil. Natutuwa ba kayo ngayon? No? Pwede din ma-share nyo yan sa mga kapatid natin na may sakit. Okay? So, panghuli, ay i-consecrate ko yung senses ninyo at magsimula na ako for solemn exorcism po. At kung may mag-react dito sa labas, huwag niyong videohan ha. Dahil magagalit yung demonyo. Sasabihin ng mga demonyo, videohi ko, mapriso ka. No. Hadlok sila videohan ha. Masisira yung cellphone niyo kapag videohan niyo yung may mag-react. Okay? So magsitayo tayo lahat. Gabitin niyo yung oil while nag-pray ako dito. Ipunas niyo sa parte ng katawan ninyo na may iniindang kayong karamdaman. So bow down your head. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You do I implore, O Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross kayo sa noon ninyo. I consecrate your ears that you may hearken your divine precepts. Ang inyong tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, ang inyong mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang inyong ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, ating bibig. I consecrate your chest that you may believe in God, ang ating dibdib. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang ating mga balikat. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, ang inyong mga kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways, ang ating mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting. You may live forever and ever. Receive the salt of wisdom, it be to you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kain kayo ng kaunting salt, kaunti lang. Nandyan yan sa ritual ha, hindi yan sarili kong nandyan yan sa ritual natin. So, yung consecration of senses, pwede kayong umupo. Please be seated. Kung meron kayong mga anak ninyo, hindi niyo na maintindihan, consecrate your senses. Pinopost na ko yan sa Facebook page natin. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? Magsimula na tayo for pronouncement, yung order sa deliverance po. Yung merong seal and consecration, ma-break yan through deliverance. Kung may unholy holy soul ties kayo, links and bandages, ma-break yan through prayer of deliverance. Kayo na ang magpatuloy sa pagdasal po. Amen? At nangatok po ako sa puso ninyo kung may marami kayong blessing, pwede kayong mag-share sa ministry. Any amount po. Dahil yung team natin ay hindi na nagtatrabaho. Nag-aalay na yung buhay nila, inaalay na yung buhay nila sa ministry ito. At yan din ang gamitin natin sa pagrenta sa lugar. Dalawang bahay po ito. No? Pag bayad sa kuryente natin, malaki yung kuryente natin. Kung wala naman kayo, ipagdasal nyo lang kami. At yan din ang gagamitin natin for gasoline allowance sa mga kasama nating pari na tumutulong sa atin na magbigay. Hindi natin mabili yung sacrament eh. It is greater than 1,000. It is greater than million. Yung sakramento. Hindi mo mabili yung sakramento eh. Walang kapantay na presyo yung sacrament. Ang pari lang makapagbigay sa inyo. Amen? At sa ating future building, pwede din kayo magbigay ng isang halublock. Isang halublock lang. No? Isang kabilya. No? At meron din tayong tinutulungan ng mga seminaryan.
15 ka mga seminarians po ang tinutulungan sa ministry natin. Pwede kayo magpadala through GCash at bank account natin. Para kapag mayroong lalapit sa atin na wala talagang kaya, hindi ako mag-say no. Dahil marami naman tayong mga Katoliko, di ba? Amen? So, merong 15 kami mga seminarista, pinadala natin sa iba't ibang seminaryo, tinulungan natin sa abot ng makakaya natin. Parang mamatay si Father Darwin, may papalit. Dahil matigbak itong nagwali sa inyo, no? Anytime matigbak ni, no? Anytime mamatay ko, no? Itang tanan di para dinhis kalibutan. Tinoo dili. Si Tinta ang pinaka average sa tao. Pila edad sa tao? 70. Ikaw, Lola, pila edad mo? Uy, nilapas na ni. Kini. 88. Sus, nilapas na ni. So, possibly wala na unta ni Ron, no? Simba ko kapariya ka. Bini nga niligo ning duha. Ikaw, Lola, pila edad mo? Uy, 89. Patyon. 79. Napatyon na, no? Ikaw, Lola? Ali, tayo mo, Ariki, patyon naman. So, 70 may average, di ba? Kinilig-on yun yung mga nanayan eh. Ikaw, Lola, pila? 86, kinaligonan. No? Yan kita, makabot ka taning edad. Sila tagkaog humba na. Sila tagkaog tamis. Tisod kayo. Wala mga ligon eh. Ikaw na, pila edad mo na. Oh, lapas na po. Ikaw te, pila edad mo na. Uy, lapas na po. No? Ikaw, nay. Uy, lapas na po. Ikaw, 65 kog 5. No? 70 ra may average ko, no? Pero mulapas ka na, ligon kayo mo na no? Rasya na sa Ginoo. Amen? Atong bakpakan ang Ginoo may so. So karon, tatawagin yung mga pangalan nyo, maghintay lang kayo. Okay mong madali, no? Meron akong ina-anointing of the sick, Lolo, 90 anyos. Sabi ko, Lolo, uuwi na ako. Sabi niya, Father, huwag kang magmadali. Dahil yung magmadali, hindi na makauwi. Meron bang nagmamadali ngayon? Gusto pa niyong makauwi. At sabi niya, ayaw pag-apura, Father. Moabot ra ka karong pitsaha. Amen? So, tatawagin yung mga pangalan nyo. Maghintay lang kayo dahil almost 300 po tayo ngayon. Ang nalista is 365. Hindi kasali yung hindi nalista. Okay? So, papasok na ako dito. Huwag kayong sisilip sa butas, no? Baka lilipat sa inyo yung demonyo. Okay? So, activate your faith, not your fear. Gusto ko sa pag-uwi ninyo, puno na kayo ng kumpiyansa, puno na kayo ng tiwala, puno na kayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? So, magsimula na ako, ha? God bless.